Ayan mo Koshi, for today's video ay kinumpile ko ang mga baon na niluto ko para sa aking pamilya. Isa ka rin ba sa mga nanay na lagi nang mumblema bukod sa ulam araw-araw ay yung babaunin araw-araw ng inyong mga anak at ng inyong asawa sa kanilang pagpasok? Well, hindi ka nag-iisa dahil dalawa tayo, Char. Actually, isa yan sa challenge natin, di ba? Magbe-budget, tapos magpe-prepare ng ulam, dapat iba pa yung ulam at saka sa baon, may almusal, tanghalian, may gabihan, may merienda at kung ano-ano pang mga request. O ano, nakapag-isip-isip ka na ba? Gusto mo pa rin bang mag-asawa at maging nanay? Aba, kung ako tatanungin, syempre naman masarap pa rin ang maging nanay. At ang maliit na bagay na to na ginagawa ko ay nakakapagbigay sa akin ng fulfillment. O, huwag tayong magreklamo. Ginusto natin to, di ba? Joke, pero sabi nga nila, isa ito sa paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal para sa ating pamilya. So, simulan na natin. Sana ay makakuha kayo ng idea kung ano ang mga luto na pwede ninyong i-prepare para sa kanilang baon. So, simulan na natin dito sa niluto ko na adobong paksiw na bangos. Isa ito sa paborito nila at madalas na nire-request nila na lutuin ko. At by the way nga pala, ang aking anak ay malalaki na sila. So, akala ko nga pag malaki na, hindi na magbabaon. So, ganun pa rin pala, para pa rin akong may elementary. At saka syempre pati husband ko kasi nagbabaon din. Kaya minsan natatanong ko din sila kung anong gusto nilang ulamin na lulutuin ko. Well, after nyan, ayan, nagprito rin ako ng saging dahil marami kaming harvest doon sa puno ng kapitbahay. So, sayang naman, di ba? Kaya ito ngayon ang kanyang babaunin instead of sandwich. So, maglalagay lang naman ako dito ng mga siguro 3 peraso para pang merienda niya. Then, sasamahan na lang ng black coffee without sugar. Kasi itong saging na to, matamis na siya. Alam nyo, tingnan nyo, naging ganyan yung kulay niya. Kahit wala naman akong nilalagay na asukal. So, eto na ang kanilang baon for the day. Ang ating niluto na adobong paksiw na bangos. Ayan, kung gusto nyo makita ang full procedure or kung paano ko siya niluluto, ayan, browse lang kayo dito sa aking channel at nandyan lang yung mga video na naka-upload. And next naman ay, syempre, hindi lang puro karne ang ating baon. Syempre, nagbabaon din tayo ng gulay. So, ito yung giniling. Ang walang katapusang giniling na napakalaki ng kontribusyon sa akin dahil nabawasan niya ang pag-iisip ko kung anong mga ulam ang pwedeng lutuin dahil nga may ready sa hug na ako. So ngayon ay nagluto ako ng sayote na nilagyan ko lang ng Chinese cabbage. Pag ganito, sa madaling araw ko na ito niluluto, since ang sahog ko naman ay luto na, kaya madali na para sa akin ang pagigisa. Ang importante na lang maigisa kung maigi. Usually kasi 4 AM gising na ako or earlier para i-prepare yung kanilang babaunin. At syempre, kasama na rin doon yung kanilang almusal. Usually, iba yung almusal nila. Iba din yung binabaon na piniprepare ko para sa kanila. Ngayon, kung gusto lang din nilang kumain during breakfast nila ng ganito rin na babaunin nila, okay lang din. Pero minsan, siyempre, nakakasawa din naman na kung ano yung pagkain mo ng breakfast, yun din ang ulam mo sa lunch, di ba? Kaya pag umaga talaga, yan talaga yung pinaka-busy kong araw dahil marami nga akong binabasta. Bukod doon, dapat mabilis ako kumilos kasi syempre yung breakfast nila, yung magsasaing ka pa, di ba, mag-iinit ng tubig para sa kape, tapos magluluto pa, then magpapak ka pa ng lunch nila. So talagang multitasking siya at dapat may mga strategy ka. O di ba, strategy! Uy, pero sa totoo kailangan talaga meron kang mga technique or may diskarte ka kahit sa simpleng bagay lang. So anyway, ito luto na ang kanilang baon at syempre nakapagsaing na tayo. Sinasabayan ko na yung pagsasaing habang nagluluto ako. Total, rice cooker lang naman din siya. So ayan, nilagyan ko lang din ng itlog na pinirito as pang ibabaw. And sunod naman na niluto ko para sa kanilang baon ay itong pechay. Ginisang pechay, nilagyan ko ng maraming kamatis. So, ayan ang itsura niya. Plus, alam nyo na, ang ating paboritong giniling. And, saglit na lang ako nagluluto pag ganito, lalo na pag mga leafy vegetable. Mabilis lang din naman ito maluto. And hindi naman niya kakain ng maraming oras. So, ayan, nagbaon na ulit tayo. Napakabilis lang. Siyempre, ang ating white rice. Tapos, may sandwich. So, laging may sandwich yan. Kung hindi saging, sandwich, basta laging may pang merienda. And then, ito naman, ang aking adobong chicken legs. Favorite nila, legs.
Pag mga ganito, gabi pa lang, pine-prepare ko na siya. Like, gaya nito, minarinate ko na yan gabi pa lang sa toyo, kalamansi, suka, paminta at maraming bawang. At syempre oyster sauce para sa pampalasa. Then sa umaga, pagising ko, pinapakuluan ko na siya agad. Ganyan. Hanggang sa matuyo yung water dito sa ating adobo. Syempre pagka ganito, hindi ko masyadong nilalagyan ng maraming sabaw or sauce. So ito lang ang magiging itsura niyan. Kasi nga babaunin nila. Kasi pag madaming sabaw, ay possible na tumapon at saka magmantika. Matutulog lang yung mantika. So ayan, ito ang kanilang baon for the day. 2 legs. Tsaka itong kanilang kanin. And of course, ang kasama niyan, syempre, meron din niyang sandwich para sa kanilang merienda. So, nakatapos tayo uli ng isang baon. And next naman, ito, giniling na parang minudo yung pagkakaluto niya. Sabi ko sa inyo maraming papel ang giniling sa buhay ko. Dahil iyan, napapadali niya ng pag-iisip ko kung anong mga babaunin. At napapabilis niya yung aking mga ginagawa. Lalo na ito, yung papaprepare ng baon. Syempre may mga idea na ako niyan for the week kung ano ang ipe-prepare ko. So ito rin, ayan. Syempre alternate kung puro karne, meron din namang gulay. So this time, ang baon nila ay naggisa lang ako ng repolyo and maraming kamatis. So ito, wala tong giniling kasi naubos na natin yung giniling. So ang sahog na igagamitin natin dito ay, charan, ayan, itlog. Nag-scramble ako ng egg, separate. Pag ganitong repolyo, yung iba kasi din, hinahalo na nila yung itlog, diba? After maluto. Kaso, ako, ang ginagawa ko talaga, nag-scramble ako separate, tsaka ko siya hihiwa-hiwain ng maliliit na slice siya. Para kitang-kita pa rin yung sahog. Kaya, kahit walang ibang sahog, kahit itlog lang, or kahit totally walang sahog, ang importante, masarap. At wag nating kalimutan at hindi pwedeng kalimutan, ayan ang ating sandwich o scrambled egg at may butas na tinapay. Kailangan may butas talaga yung tinapay. Well, anyway, design yon. May mga times na 2 sandwich yung binabaon niya. Pagka may mga importanteng pupuntahan, ayan, at least meron siyang pang extra. And ito ngayon yung kanyang baon, syempre ang ating cabbage, ang white rice, and ang sandwiches. So, di ba? Ayan, nakatapos na naman ulit tayo. Syempre, yung mga nakikita nyo ditong ulam is random lang na mga nakuhanan ko. And hindi naman lagi yan ang kanilang ulam. So, ito, sasamahan ko na rin ng kape para kumpleto na ang baon. Hanggang dito na lang at hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood at suporta. God bless everyone! Take a breath, it's summer, summer.